Nya pagkabuntis Bathsheba, ningon, niadto siya ni Nathan. Basta kang propeta sa Diyos. Pwede mo sa Mauritius Ginoo, pero niagi siya sa mga propeta. Ngayon siya nakasala ako sa Ginoo. Huwag mong propeta, ningon, ipasaylo imong sa. Pero doon ay punishment si Propeta David. Ang imong anak mamatay. So muna siya ang punishment. Nga, ang iyang anak, waon og sayo. Muna ang nature sa indulgence. Ipasaylo imong sa, pero ang imong anak maoy reparation. Okay? Kung makasata, practical bayinting. Masukmagan si bayinting. Kanangitan. Sample lang bayinting ha. Masukmagan ni Pastor Butlay. O niya, tagayo magsuri si Pastor Butlay. Practical ta ha. Kasabot yun mo. O niya, ningon si bayinting, kinasuhay ta, Pastor. Iwa ba ko maan ni diri ang magsukmagay ta? Di ba ni boxing ni? Exchange of idea man ni aron magkasinabot ta. Di ba? Nga, sa kamulo ng kinasuhay dito, naluoy si bayinting. Ngayon siya nga, perti madyong samada nako, ikaw na lang gasto sa tanan akong medication. Okay? O niya, kining reparation, paghimayad. Reparation, naghihimo ni Pastor Butlay, o na gitawag indulgence. Okay? Gan pa yung practical nga, ipasaylo ni mo bayinting, ipasaylo ta ka, pero doon na may damage. Diba? O niya, dako-dako kung bayad inis doktor. O, di man libre. Kabayad kung 5,000 ini. Aron, magkauyo na ta, ikaw na lang bayad. O niya, aron makonsol mo sa bayinting, i-6,000 na ako. So, perting ibayan bayinting. So, muna siya ang nature sa indulgence, Pastor Butlay, o Pastor Bayinting. Ang practice, diha na. Pero ang paghingan sa maong practice, pinaagi ni Pope Urban, ako pasahon na kisang sa kapapahaan nag-official ni si Pope. Mas nindot ting atong basahon kisang sa kapapa, kay buwa ni ma-official, ordinaryo rin nga doktrina, dili ni siya dogma. Ang ni approve ni si sa tuig 1095 si Pope Urbano II. No? So doon na din siya itong papa ni approve ni ini. Yung makonect no, sa gikunto ni Bro Roland. Okay, yung 16, 18, ang imong itugod sa yuta, itugod ko sa langit. O ito nang matinga mo, nang umpisal na mo ito pader. Yanong ato pa mga ampuan. Kaya ang iyang sala mo'y napasaylo. Pero ang iyang punishment, wak pa kabayri. Sama pananglitan, gipusil si John Paul II, iyang giduaw ng pusil. Uningon ba siya, gawas, karon dayon? Dili pwede. Kaya doon naman joy punishment. Bisan gani sa ato adre, Pastor Ete, mingon ka nga, ipatay pananglitan ng usa ka tao, relative na to, may mga ipasaylo tong nakapatay, sige, Kristyano man ta, sayloon ka. Pero, kinahanglan, bayni, sa bilangguan. Bakit ito na bilangguan? Muna, hindi na mag-temporal punishment. Human kabayran ba ito yung kagawas na ka? Muna, ang indulhensya, ihatag na sa simbahan. Okay. Nindot keron, kaya doon ay partial indulgence, plenary indulgence. Muna, akong elaborate unya. Okay? Aron, mag-enjoy tang tanan. Amen! Atong pagpakal na ito simbahan. Ato sa pasalamatan, si Pastor Baiting, si Pastor Butlay, yan nanluwas na. Dansi taan eh. Si Pastor Prisi, ano Pastor? Brother, kamu Jod, di na siya Pastor. Pero founder mo po eh. O saan ito yung magitugod mo? O saan ito katolikong hilaw? Ganong katolikong hilaw ni siya? Kung doon ay katoliko, mahimong katoliko. Kung doon na po yung pastor, mahimong pong amigos. Maunay nga, anak-anak pa ni siya. Basta lang ito lang ng ampo. Kaya magkatunggo Diyod sa pantalan sa kamatuuran. Amen? Limingaw na po ko ini. Sa kamay pa ko, dahil is Pastor Prisi.
Brad Tracy. Pero ako, sa Pag-Finish Plaza, pugihan kayo siya magtuon. Sino nagtuon? May sabot-sabot. Unang hapon ka nung si nagtuon. Muna nga, salamat ka sa ito mga kaubaran. Kasi mo inaadir eh. Si Pastor Gamaliel, nasad. Amigo ni Bilwart. Ayaw si. Hulga na bro. Pero nagka-develop naman sila ni, sa tingnan to? Pastora Alexa. Nag-do-it pa sila. Pumana na, kaslo na nako. Anha dyan ta sa kuhaan, at ta sa pizza taluto. Ang ilang pagprosesyon, gikan sa simenteryo. Taas kayo. O salamat po ta sa mga igsuon na to. Karon, ganyan rin karon, ubay-ubay ta karon. Kung gaas masipakpak pa kayo tanan, different chapters, sa Catholic Faith Defenders, sa Diocese of Tagbilaran, kung galuyas Ginoo. Karong on WBL sad, naninid na to sa praise and worship. Uban ni Brad John Lugronio, o sa atong mga bisita karon. Nga, nagkagamay namin yung mga amigo na to. Asa man yung mga kauban, Brad? Si Pastor Anides, Panawagan, Pastor Jimmy. Sa una, so pa si Iti, daghang pastor. Karon, yung nagkadaghang si Iti, mga isog din yung mga pastora ni Adere. Ito papakan na yun, Ismael. Pastor Butay, Pastor Darwin. Ako ka, nagikan pa ka sa langit, no? Luwas lang ka, no? Hindi ko sa Zero live, no? O niya, nalipay ko kay mag-live ni, no? Niya, usahay, maluoy ko, manang ako na limutanaw. Mayon na usawa. O niya, kugihan kayo, no? Kugihan kayo, manang, imingaw ko, ani? O, manang, ayaw mo gipanlakaw, ha? Asa mo itong usa ka, pastor ka dili ka itong minister, sa una? Dili, sinutlot. Itong usa nga, ang resibo po. Wala nga, kung nga mga dili katoliko, welcome mo dire. O niya, ni ang kayunik sa simbahang katoliko, kay kung na'y market preaching, doon na joy open forum. Yan naman, huwag man tayo kitaguan. Pero, ang uban, sila kwali, way open forum. Close forum. So, ako mong i-welcome ni, balik ni Bro Alan Javier. Salamat, Pader. Salamat kayo. Kalapakan ko si Pader Darwin. Okay? So, sa gigayon ako, paglingi ko kay si Gamaliel, nakamasa naman sa akong chat, sa naarang ko siya dire, pwede nakamunin siya dire, Gamaliel, ka diha. Okay? So, atong kita maglangay. Pagkakina ko sa oras, kaya kuman ni Brad Paul, si Brad Painte, Pastor Wilder Painte, mong mahayat, kuman si Father, o niya, mamahayat si Father, mangutana gyapon si Pastor Butay Father Darwin o kinsa pay uban nga mangutana. Sige, imong oras, Brad, magsugod imong oras ini o sulti nimo. Daghang salamat, Brad EJ, o ang akong pagtimbaya sa katibukan because my time is limited. Maadyong hapon kanatong tanan. Ang akong pagyukbo sa atong spiritual director nga niduyog kanato niining kulminasyon sa Bible man, Reverend Father Darwin Gitgano, atong hatagan o masipang palakpak. Uban usab sa pagtugot sa atong mahal o halangdon nga obispo, Bishop Abitoy. Makaigsuunan atol niining pagpasinungog nato sa sagradong kasulatan, mao ang pagbalik lantaw sa kasaysayan sa simbahan. Kaniadto nga wala pa na imbento sa usa ka Katolikong Aleman ang printing press, lisod kaayo ang pag-produce o usa ka kopya sa Biblia. Dito kami ni Padre Darwin sa Ehipto, nagtanaw kami kung giunsa paghimo ang usa sa mga materyales sa pagmugna sa balaang kasulatan ang gitawag na papyrus. Yes, lisod kaayo
ang paghimong Biblia. Apang salamat sa Ginoo nga miabot ang panahon nga dunay usa ka Katolikong German in the person of Johannes Gutenberg, iyang giimbento ang printing press o migawas sa kasaysayan sa kalibutan ang pinakaunang printed Bible nga gihingan kaniya ang The Gutenberg Bible. Palakpakan. Nang giunsa man sa simbahan ang iyang kinabuhi diha sa iyang paghigugma sa pulong sa Dios nga wala may printed Bible nga available kundili ang available gitawag man kana nga handwritten. Hinumduman nato nga ang Santos nga Misa, the Holy Mass, is divided into two parts. Og ang Santos nga Misa is Christ-centered. Og sentro niya ang pulong sa Ginoo. The Holy Mass is divided into two parts, namely, the liturgy of the Word. Diha sa liturhiya sa pulong, madungog nato ang unang pagbasa. Ang ikaduhang pagbasa, Salmo Responsorio, o ang pagbasa sa Ebanghelyo, o ang homilya, ang ipasikad sa pagbasa. Kining liturhiya sa pulong nakasentro sa balaang kasulatan, ang gitawag na the Verbum Inspiratum. Ug moadto kita sa ikaduhang part sa Santos na Misa. Gitawag kini nga the liturgy of the Holy Eucharist. Then atong makalawat ang lawas ni Kristo sa dihang ningon siya, tuto estem motosuma, to di dominon hoper omon, kuyete tuto istem, anam nisin inin. Nagining tinapay, mo kini ang akong lawas. Kinsa nag-ingon? Si Kristo nag-ingon. O kung sa si Kristo, Juan 1:1 kama 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Si Kristo, ang gitawag, Word became flesh, or verbum incarnatum, mao ang ikaduhang parte sa Santos nga Misa. Kay si Kristo man ang pulong nga nahimong tao. In short, ang Santos nga Misa nakapokus sa pulong sa Dios. Ang verbum inspiratum, ang pulong nga inspirado, o ang pulong nga nahimong tao. So kung ang Katoliko mosimba successive 3 years, tungod ka ang reading sa Biblia i-divide into 3 cycles, EBC, so ang Katoliko nga mosimba sa tulo ka tuig, bisan walay available nga printed Bible, nakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa Santos nga Misa sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato dito. Kaniadto giakyos nako ang Katoliko. Nga ang Katoliko gitaguan ang pulong sa Ginoo. Sakto ba na? Sakto ba nga ang simbahan gitaguan niya kining libro nga mong Biblia? Partly insakto. Nga naman, kay kaniadto tungod sa kamahal o kaprisyos ni ining Biblia, ang simbahan gikubiran kining bulawan o giadornohan og mga diamante. Kung pananglitan kini nga libro, bulawan ang cover og ang iyang mga adorno diamante, itago nako o ako ipasaya-saya aron kalaton. Ang Biblia, ang libro, gitaguan, ikandaduhan, kay basin kawaton, pero ang pulong, wala tagui, kay ibasa man, diha sa Santos na Eucharistia. Palakpakan na itong Ginoo. Pagtuon nato kaniadto nga gitaguan sa simbahang Katoliko.
ay wala ako nahibalo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, bisan walay Biblia, ang iyang mga membro nakadungog sa pulong sa Dios tungod sa Santos nga Eucharistia. O nang palakpakan nato si Ginoong Kristo na nagpoko dining sakramento na pinakinili. Dili mapalayo sa mga Kristiyanos ang pulong sa Dios. Kamoy atong gipasidunggan dining bulan sa Enero. Palakpakan ko dito. Habang ikasubo nga ang balaang kasulatan na abyo sa kasaysayan. Kay mitungha ang mga tao na way authority na mo-interpret sa balaang kasulatan. Maunang as of now, there are more than 50,000 man-made gods on the face of the earth. Nga naman, kaya ang mga tao nangahas sa pagbasa o Biblia na walay authority to interpret kung ang Biblia sabton ni bisan kinsa mao nang hinungdan na na-create kita o ginatus o linimo ka mga pundo. Apan dili ka na ang gusto sa Ginoo. Ang Ginoo gialaw niya nga ang kalibutan makabaton og libro apan adunay buhing magtutudlo. O mao ka ng simbahan, mao ka ng itawag magisterium. What is magisterium? Derived from the word magi. Magi means wise. Magistra means magistrado. Mo bitaw ng Chief Justice gitawag nga punong magistrado. Nganong doon may punong magistrado, kay doon may Korte Suprema. Ang Korte Suprema, mao ang pinal nga mo-interpret sa balaod sa Pilipinas. Kay kung ang mga abogado nga banggiitan og batid, mong hatagag katungod sa pag-interpret, ma-divide ang nasod tungod sa daghang interpretasyon. Pero salamat, nga doon ay Supreme Court, na siya ang mo-decide what is constitutional o unconstitutional. Mausab niya na ang Ginoo. Gialaw niya, nga doon ay Biblia, apan dili si bisan kinsa na lang ang mo-interpretar sa balaang kasulatan, kay dunay buhing magtutudlo ang magisterium alang sa kahiyusaan sa simbahan na yang gitukod. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth, we lost in heaven. Ihatag na ni Kristo sa iyang simbahan ngayang gipanumpaan et porte infere nun prevalibong adversus iam. Mao nang kining simbahana, kitang Katoliko, isandig nato ang makalibog sa interpretasyon. Dili kita mo adto sa mga pastor na mahatagi sa Diyos og authority na isimbahan kagihatagan niya Yahweh sa kaalam, Yahweh sa pagsabot sa dili mabadbad na tinagog misteryo sa pulong sa Dios. Episo 3:10 pinaagi sa simbahan ipadayag sa Dios ang iyang nagkinaiyang nagkadaiya na kinaagman. Monang kitang magkatoliko, Sunday sa magisteryo, sa simbahan, o dili sa nagkalamukat interpretasyon sa mga pastor. Palakpakan ng Ginoo. Salamat, Brad Paul, sa imuhang matulun-anon kayo, dako kayong impormasyon sa pagtuong Katoliko. Ang kabayang paghanay sa Santos Camisa, Biblia, sa kamakinadbanon nga pagpasabot ni Brad Paul, alima. So dito maglangay, atong isunod, ayon ang pagpangutana, kay nagpanuko na si Brad Painting. I'm sorry. Ato nang i-recognize ang pastor sa Bayugan. Ang tinod nga simbahan. Ang tunod nga Iglesia ni Cristo. Pastor Claudio Alpitsi. Salamat, Pastor, kay nakaari ka. Huwag ka mapadlak dito. Sige. Okay. Hapit na padlak. Sige. Brad, Painting o sa... Asya sa una. Ano finance, Painting? Sa... Tulo. Sa nihan nyo siya, pwede po ko mo lima. At depende ko ilain. Pwede ko? Pwede mo lima. Sige.
Di pa lang dugay akong nadungog nga ang Katoliko maoy na ay authority sa pag-interpret sa Bible. Ginamit ang inyong Biblia sa Matthew 28:1 nga gihubad sa Roman Catholic Church upon the first day of the week ang iyang translation. Unya, dito sa Hebrew Bible, liikad ba siya bato? Nga dito sa Griego, ismiyan sabaton. Ang utana, kanang hubad nga first day of the week. Correct pa lang translation sa Catholic Church kung ibase sa Hebrew o sa Griego. Correct? Wrong. Kanang duha correct na. Ang week o ang 7th of the week, which is Sabbath. Kaya ang Griego, pwedeng gamiton na nga week. Pwede po gamiton nga 7th day sa akong kalendaryo. So sakto ang interpretasyon sa simbahang Katoliko. O mingon na i-single out ra namo. Kung dili, gidawat na nga tanan. Sir, pagkutanan. Ikaw nagkasakto. Nahibaw ba ka na ang Matthew 28:1 hitabo ka na nga ang Hudiyo na si Matthew nga nagsulat gikan pa sa Levitico 23:15 after the Passover na-count na silang 50 days padulong sa Pentecost. Nang umiingon si Matthew sa Hebrew, liikad ba siya ba ito? Padulong sa usa sa mga ipapahulay. Ang maong padulong sa usa sa mga ipapahulay. Sunday ba na o din eh? Kung ibase na ito sa week, dili sa matulong ng Sunday kay kanang 7 ka simana, 49 man na. Pagka ika 50 maon ng Pentecost, ika 50. So, sa ako nag-iingon, both 7th day of sa week or sa 7th day kanang itawag 1 week, which is week, preparado na diha sa itawag na to nga 7 ka mga ipapahulay na 7 times 7 is 49, ika 50 o ng Pentecost na dito mikunsat ang Holy Spirit sa mga Kristiyanos. So, parang tubag sa pagkutahan. Okay. Ang imong version sa Biblia, sa Catholic version, di lang kay upon the first day of the week. Ang gibutang Sunday pagyod. Meaning to say, ang wording sa Hebrew, liikad ba siya batot? Li, panulong, ikad sa usa, ba siya batot? Ba siya batot? Plural sa Shabbat, sa mga ipapahulay. Na ang termino sa Hebrew, nag-count si Matthew, padulong sa usa sa mga ipapahulay. Ang pangutana mauni. Kay padulong madaay sa usa sa ipapahulay ang wording. Katong padulong nga, Sunday to o Sabado? Kung ibutang na to sa week, Santo ba sa punan? Sunday ba to o dili to Santo? Sabado to? kung atong basihan, paminas to baga? Kung atong basihan ang Mateo 28:1, kung ang sunod nga adlaw sa Sabat, Sunday na siya. Dili may pangutanan ako. Ayaw pagbuot. O, ako basahon na. Ako basahon na. Ako basahon. O. Unya, nilabay ang adlaw nga ipapahulay. So, kanang Sabat sa Mahudiyo nga Sabado. Sa pagkaadlaw na sa adlaw Domingo. Kung ang hisgutan adlaw, Mr. Bahinteng, ang sunod sa Sabado, ini kaugma Domingo. Pero kung may hisgot ka itong ingon na 7 ka ipapahulay, reperado to sa week. Pero sanglit adlaw man natong hisgutan, wala yung sunod nga adlaw sa Sabado, kundi Domingo. Iklaro ba yan na din eh? O kini nagklase, di ba kay Katoliko lang? Majority ni Protestante. Ikaw pat ka pagutana. Opat ka pagutana. Iingon man kara Sunday. Dito sa Hebrew at sa Griego, naapa dito ang word, Gini-Griego o Hinibreo sa Sunday. Naa dito, wala. Ang Biblia, wala mo gamit. Wala. Kaya ang Wala. Biblia, wala mo gamit na ini mga days sa akong kalendaryo. Ang Biblia na lang, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikapitong adlaw. Huwag yun na maglitok o Sabado nga sa Torde. Huwag na maglitok diha. Ikapitong adlaw lang. Huwag na maglitok og Lunes, Martes, Gilis, hisgutan na sa mga Bible gitawag para press.
aron masabtan sa atong context ang adlaw isgutan, gibutang ang insakto nga adlaw base sa atong konteksto. Kay dito sa original nga masab, wa man kinahanglan to Lunes, Martes, kay kini manggo mga ngalan na Lunes, Martes, gikan man sa mga pagan. So ang Bible, ang ilang gigamit unang adlaw, ikaduhang adlaw. So ang tubag, wala di mo mabasa nga Sunday, Saturday. Kundi una hangtod sa kapitong adlaw. Ikalimang pangutana. Ang pagkutana. Ingon man Ako pagkataga bonus isa. Ingon man ka dili May bonus. sa ang Saturday. Kanang wording sa Hebrew, liikan pa Shabbatot. Plural man ang Shabbatot sa Shabbat. Pero ang Shabbat Saturday na o dili? Sa atong kalendaryo, because the word Saturday derived from God na si Saturn. Pero nasa ko diretso. Sa Ako lagi, dili ka mabasa na Saturday. Ang mabasa na ikapitong adlaw. Kaya kanang Saturday, gibase man na sa kalendaryo nga pagan. So ang Bible, di siya mo gamit o adlaw sama sa atong adlaw. Itubag na bayan ka nga ang gamit sa Bible, balik-balik ko na ko, balik-balik ko ni mo ng Grace, sa una lagi, di lagi mo hisgot o Lunes, Martes, hangtod Domingo. Ikalima naman, bunong sa kag-isa. Para makuha yun mo. So, sa Bible, dili na nagamit sa atong kalendaryo, sumala sa atong nakita karon nga mo nang ilang adlaw kanya. Ito, una lang hangtod sa kapitong adlaw. Wala hinganli nga Lunes hangtod sa Saturday. Kaya lagi, di ka na sa mga pigan. So, Pwede komentaryo. Sige. Dapat sa organize, usa ka mga pala. Pwede komentaryo. Pagbasa mo sa book of ikaw naman. sa Genesis, naana ito ang days of the week. Pag primero, yung ikat. Yung ikat, sa ubang term, yung resyon. Naana sa Genesis. Yung resyon, yung sini, yung sinisi, yung rebe'e, yung kabis, yung sisi, sabat. Naana ito ng inwa pa. Asa pa? Umag, patabagas mo sa mga komento. Patabagas mo sa mga komento. Kanang Genesis, bro, dili na 7 days nga 1 week ang cycle. Kundi, lagis ko na sa kreasyon, wala ko may kalendaryo, anak. Kay, pagsuwat mo ko ng Genesis, bro, pagsuwat sa Genesis, although ang iyang gisulat, ang account, during creation, wala pa na siya kalendaryo sa creation. Na-imbento ang creation na na 1 day, 7 day cycle, ang nag-unang na-imbento na ang Babylonian pagan calendar. Ay ang Egyptian, wa may 7 days na 1 week cycle, ang ilang decade Manila, ang ilang murag isa ka semana na pulo ka adlaw. Kung ang dili mo base si Moises sa kalendaryong Ehipto, hindi to siya nahimugso. Kanang 7 days na 1 week ang cycle, that is accommodated. Kay pagkataon ni Moises, ang available na kalendaryo nga na ay 7 days, 1 week cycle, ang Babylonian, pagan kalendar. So, gi-accommodate ni Moses sa iyang pagsulat anak, gi-accommodate niya sa available na kalendaryo siyang panahon. Pero actually, dito sa creation, dili na Lunes hangtod Sabado, dili na. Nga naman, wak pa may kalendaryo, accommodation naman, kay naulahiman ang pagsulat. So, mo na to class na pagutana. Sorry nga akong bonus. Wah! Isa. At Paul, wala pa kong mga tanan, nagkumito ako. O sige, ato, pagpunan isa. Sige, sige. Pwede tayo kasabutan. Kasabutan na kay. Nakomentaryo na nagmayo. Okay, proceed din sa pagutana. Okay. Karon. Ito ba ka? Sa Ikapulo, ikapito. Pag-andang ko. wala pala ito mangutan. Yung comments ko, imo ko. Okay, ikaunong, hatagan ka tulo ka muno. Basta na ba? Sa pagsulti sa Hebrew Bible, ingon ka ang Katoliko, maoy na authority, pero Sunday ang gibutan. Ang wording sa Hebrew o sa Griko, pareho sila. Bisan sa Latina, pagkada, pareho sila pahulugan. Pag inyo nagliikad, basya pa to. Padulong. Anang padulong? Ang refer, siya batok ba ya, ha? Ito pa na isa. Na-referando na sa pito ay papahulay. Balik-balik pa rin mo kutana. Balik-balik mo matutubag ni. Di ka kapos sa 10 question mo. Asik sa tao. Ang ato, ang interpretation. Do not make any comments. I am asking you the interpretation. Liikad ba siya batok? Ang siya batok ba diha, refer sa
Sabado nga pito ka Sabado. Idol kayo bro. O repair sa Sunday. Gitubag na ganina. Okay. Na kung gamiton na to ang Sabat as week, repito na sa pito ka simana, which is 7 times 7 equals 49. O sangko ko sa Pentecost. Pero kung ang iskutan, ang sunod nga adlaw sa Sabado, gitubag sa Bible nga Domingo na. So, kung ang tubag sa pangutana, kung imo pa ng balikon, morag hapon ang tubag na imo madawat. O sunod pangutana. Napa? Okay. Si Butlay. Di open kasi ako pangutana ha. Pero sunod, tagaan pa kag apis to lokop pa apis to naman ito. Sige. Salamat, no? Di butan na ba si Kono niya? Di na ba si Pastor Butlay? So, akong nadungog ni mo, bro, Paul ba? Katong niyo kaway authority ang mga pastor. Din sa may ingon ni mo, walay authority ang mga pastor. Asa mabasa sa kapitulo, versikulo. Why mabasa na ang pastor na otorite? Basahi sa ako para mayungkog na So kay wala diha, sakto kung ingon mo, why mabasa ko rami otorite? Hindi na kita sa Ay, karon na, hindi mo sa tubag. Nagtubag pa ko ha? Ang imong rule pangutana, o once na tubagon ka, paminaw sa tubag. Ang imong pangutana, kung ang mga pastor na may otorite, why mabasa sa Biblia na naamay otorite? So kay why mabasa, ayaw pagpupuot ibabasa ni mo rin ang di mabasa. Paminaw sa tubag. Kay 2 minutes ang tubag ba yan? Roma Kapitulo 10, kung sa pilingon, Mr. Butlay, unsaon man pagwali sa mensahe, kung walay ipadala na mag-wali. So sa ato pa, dili ka pwede gani makawali, Mr. Butlay, kung walay authority nga nagsugo nimo sa pagwali. Si San Pablo nakikita sa Ginoo on the road to Damascus, pero sa dihang si San Pablo nagwali, Buhat Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 3, gipadala siya sa iglesia. So, ayaw pag yung nagdamgo ko, nagbasa-basa ko Biblia na anak kay authority. No! Kay Bisa San Pablo, nagdungog niya ang Ginoo, gipadala siya sa dihang nagsangyaw siya, kauban ni Bernabe, gipandungan sila sa iglesia. Ang pangutana, kung ikaw nagwali, unsang iglesia ang nagpandong nimo, ang iglesia tinukod ni Kristo o ang iglesia tinukod lang sa tao? Mo na yung problema. Ikaduhang pangutana. Sa dulo na pagkakata, hindi diri sa Jeremiah 3, versikulo 15. Jeremiah 3, 15, premise na pangutana na. premise. Ningon diri and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Akong pangutana, na mali baning kapitulo bersikulo nga akong ibasa, mga mao di hatag aron pagtudlo sa knowledge o understanding na mali ba ni? Wa yun na mali, ang pagsabot may mali. Okay, kung sino to pastor Kapitulo ba? 2, pare na ang pastor. Binuhan ko Oh. sa ako mabasa. Pati na sa ba? Malakyas 2:7, ang imong gibasa, pastor. Pero kana nga pastor, atong i-connect na sa Malakyas 2:7. Kaya dito man ang tao maminaw sa kaalam mahitungod sa Dios. Kung sa giyon Mr. Butay, katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanilang katawhan magpakisayod sa akong kabubuton kay sila man ang sinugo sa labing kamhanan. Si Father Darwin, pastor man hasa rin nagpastor sa Valencia. So ayaw sabta na ang pastor dili pare, ang tinuod na pastor pare, kung silang kitagaan gisugo sa Ginoo. Kamo kay di man mo pare, nagpastor kan mo, wa mo sa duwa, mo nang wa mo yung authority nga mo interpret sa balaang kasulatan. So kasulatan. Ikatulo, bra, bunag niya. Okay, bunal ni Bunal siya ang tulong Bunag, bunag niya. Okay, sa imong nadungog. Ako ka mabasa na. Sige, bunag niya. Bunal gini. Sa imong nakita, ang nabutang pastor, imo maning ang kunon, clarification lang, di pa ni pangutana. Imo maning ang kunon?
Kung naminaw lang ka sa untubad, Ang akong ang laging pastor diha, i-connect ka na sa Malakias 2:7. Ang problema mo kung mo basa-basa ka, manang masayo ka, mo pilit naman ka sa bersikulo. Ang Bible, dili kay usa ka bersikulo, na ay cross-reference. Ato na nasayro ng iyon diha nga pastor, pare man na, then ikaw, pastor naman ka, di man ka pare, suwa ka maigod sa mga bersikulo. Sige. Ang pare, pastor man, so ka na kaigod. So ang mo last day sa mga Okay, pamuntahan na ni kayo. Repetition naman to. Ibang balas, basa Malakias mo. 2:7. Pangutana! Pamuntahan na. Sa Malakias 2, versikulo 7. Ang versikulo 8, nakabalo ba ka na may apan kining mga pare, may biya sa kamaturan, nakabalo ba ka o imo ra giputol-putol. Nakabalo, ikaw ba kabalo? Kabalo sa biya sa kamaturan. Huwag na ka ng tanan. Nakabalo ko. Ikaw ang makabalo. Nakining pare ng Kristotan, iakla sa versikulo 4. Sa ingon nga paagi na sayra ninyo, nagisugo ko kini kaninyo, aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pare at kaliwat ni Lebe. Wa sa kahibalo nga pare sa kaliwat ni Lebe. Og Hebreos 7:11-12, dunay tulo ka klase nga pagkapare. Levitical priesthood, priest according to the order of Aaron, and priest according to the order of Melchizedek. Kanang imong ibasa, pare nga Levitical priesthood, ang among pare sa laray ni Melchizedek. 14:18 sa Genesis, si Melchizedek na hari o pare sa labing halangdon nga Dios, nagdalang tinapay o vino. O na ang God o ni Father, tinapay o vino, kumailhan na siya laray sa pagkapare ni Melchizedek, dili sa laray ni Lebe na imong ikutlo na misimang sa kamatuoran. Okay. Ikaw upat na nga po ko. Ikatulo ba niya? Ikatulo pa. Ikaw, pata. Clarification ng isa. Leo, pata. Si Ronald. Tingnan diri sa Malakias 2. Kining Malakias 2. 4:30 BC na kabalo maka 40 BC, 4:30 BC na clarification sa na brother. Kabalo lagi ko, ikaw lagi wa kabalo kining pare nga kaliwat ni Lebe. Ang imong pasangilan ini na may kay preconceived idea nga basta pare na Katoliko. Mo na nga di mo tagaag authority nga mo interpret kay sayo ang interpretasyon na ana may preconceived idea. Di na mo kakutlo sa kamaturan, sumala sa konteksto. Pare na kaliwat ni Lebe. Okay. Kasi ni Kristo. Okay. Bukan na! Ayun na clarify! Okay, sunod na pangutana. Unsa man nga pare sa Romano o pare sa audio? Tubag, categorical. Pare na Sa mga sa mga Hudyo. Pero ayaw katawa. Kay unang Pedro 2:9. Niingon San Pablo sa mga Kristiyanos, pinili kitang nasod, balaan kitang mga pare. Gipadayag unong size, kung sa ni San Juan, Kristiyanos na gihimo kita naging harian sa mga pare. So naay gingharian sa mga pare sa New Testament na dinhi nakaleng ang pareng Katoliko timaan nagdalag tinapay o vino. So kamo so may gidala Biblia ra man og sibot. So dili Abo lang niya ako. Okay. Ayun, ikaw, komentaryo niya, una niya. Pangutana na. Last. Premise. Premise na pangutana. Premise na pangutana. Malakias 2, versikulo 8. Sunod lang isa mong ibasa sa city. Ngayon dali aking matod nimo ang mga pare kita katungod sinugo sa Dios sa versikulo 7 sa Mateo sa Malakias 2:7. Sa 8 kong mangutana. Ngayon dali apan kamo nga mga pare hibiya sa kamaturan. Ang pangutana, aduna ba'y sinugo sa Dios nga mibiya sa kamaturan? Aba kay mabasa? Ano yung ibasa din? Aba kay mabasa? Ano yung ibasa din? Ang pare Mibiya sa kamaturan. Lagi. Mibiya. Kapit na mag-gusto ka. Basta mo kapag ko, hilong. Kaya wak man ko mo. Alda sa mga na.
Ano yung buta na nakabay pare, na magbias ako, nakabay mo iwasa. Maali na sakta na paano na tayo at ilibin. Bro, sakta na mo kinasa, na naay ni bias na maturan, at kung pare ka kalibat ilibin. So, sa okay na kasi tumag. Okay, salamat. Palapakan ako sa kasi. Automatic sa salit. Pulo to na. Oo. Ang lima po na, hangin sa lima. Lima nga. Okay? Bunga ako at makakuha. Salamat. Unang mga pangitahan ko eh. Hindi kayo kong aking kakuhan. Unang pangitan. Isa-isa yung mga ganina na ang butiyag na taguhan matutas ng mga daan pero ito ba na po kay mahal. Pero nabungod na ang mensahe ng Kristo kinako sa Euphoria. So, bisa mo taguan ng Bible pero diwali ng simbahan. Okay. At kung mga kana ay mga mga magisterium ang mga tugdo interpret sa pulong sa Ginoo na nasinaya. So, ang magisterium na bago ang katungod ng Diyos, amaturan, matipan sa Diyos. Kung mahitabo sa pagtudlo, ang simbahan na nagkakagat authority ang mapatudlo. So, mo ko ba? Pero kung may magbasa Biblia, kami mga Katoliko, giaghat kay kabubasa. Kaya, ipadayag 1:3, bulahan katong nagbasa sa pulong sa Ginoo, katong naminaw, o katong nagtuman yun sa Ginoo sa pulong. So, kung magisto ka ng pagbasa, anang ka pabasahon. Pero, kung mahituro sa interpretasyon, ang simbahan ko na living authority. Para di ka makayakaw, o di ka hinunggan na nagkakahan ng relihiyon, kaya nangahas pa ng mga tao, kahit lang kayo bumasa, kung interpret pa yun, okay ang papasa. Ang interpretasyon, ang hindi okay. Kung ikaw may interpret, na nagkakalit ko may interpretasyon, magkasa isang din eh. Kung nagsimbahan, doon na mag-distrito. Kaya kedua, ito na buhay na. Bunay. Bukan, Okay. Dalawa pa makana. Sa nakuha sa akong kapaginaw mo karon, nagitagaan tanan katungod na basa. Yes. Pero ang pag-interpret, kung may magisterium na simbahan. So karon, kay ang magisterium, mauraman niya sa simbahan, mga kadagpo simbahan. So, ang mga laing pundok o laing sita, wa pa po sila katungod, ma-interpret, kaya ato aran na magisterium o interpret. Ang laing relihiyon, pwede mo basa. Sama nga kaming magkatoliko ordinaryo, pwede po mo basa. Pero lagi diha sa interpretasyon, para dili magkayagaw ang simbahan, naalagay magisterium. Ang Katoliko, ang iyang magisterium, CCC number 100, Dipo with the communion of all bishops. Mo nang among magisterium, mo nang kung maglibog na sa among nabasa, mudangog may sa pronouncement. Mudangog may sa mga dokumento sa simbahan regarding na interpretasyon. Dili nyo magbuot-buot na magtuokod na kuming amo tungod sa among nabasa. Diha napabilin sa simbahang Katoliko ang iyang kahiusahan. Because God is not God of confusion, but in peace, as in all churches of the saints. Unang Korinto 14:23. Naampingan sa simbahang Katoliko, sulod sa halos 2,000 ka tuig, ang kahiusahan nako kay mituo mi na dunay teaching authority nga mauna ang magisterium. ikaw mat ka pangutanan. Ay, katulog rin. Benar yan eh. Sige, sige. Okay. Mubasa ko, dahil mga tanang ko ani. Bulan na lagi niya. Sama sa biyangyo ko kanimo sa unang Timoteo ni Kapitulo 1:3 ang sunahan. Sama sa biyangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Episo. Kay may pipila ka
ka mga tao nga nanudlo o mga pagtulunan nga sayo o kinanglan nga pahunungon mo sila. Okay. Sakto pa sa panahon dahil sila sa unang panahon, naanay nagtudlo sayo sa ilang panahon sa mga apostoles. Pangutana. Ang pangutana. Kay ang ato aramang magisterium mao'y mo interpret sa nabasa sa Biblia. Unsaon mato pagka-sure nga ang tanan nga interpretation sa Biblia insakto to. Nga naa may sayop dari pud sa mga suwapos Biblia na naay sa itong dito. Sa kasaysayan sa simbahan, daghang yun nanungha, tinuod ang imong giingon. Daghang nanungha nga nagtudlog sa iyo. Isgutan nako ka. Arios, Macedonios, Nestorios. Pero unsa gihimo ang simbahan ay nagtudlog man sila sa iyo. Ang magisterium kasimbahan nag-convene sa gitawag Church Council. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.